Maaga siyang nagising upang puntahan si Levi sa mansyon, ngunit ayon sa isa sa mga kasambahay ng mga Stanfords, maaga raw umalis ang binata kasama ang mga polis na tauhan nito. Sinubukan itong sa tawagan sa cellphone, ngunit out of coverage area daw ito. Tinawagan niya si Franz at sinabi ng binata na nasa NBI daw ngayon si Levi. Wala siyang inaksayang oras at mabilis na nagtungo sa kanyang sasakyan. Nagmaneho patungo sa NBI. Ngunit nang dumating siya sa NBI, sinabi ng direktor na kalis na raw ang binata. Tinatawagan ito, tinext, ngunit wala siya nahitang sagot mula rito. Ibang klase ang kaba niya ngayon. It's an assassin's instinct that something strange might be going on. Bumalik siya sa parking lot pero bago pa man buhayin ng makina ng kanyang sasakyan, tumunog ng message alert tone niya. Binasa niya ang mensahe at binaybay ang address na nabasa niya sa text. Hindi nga siya nagkakamali, may pasabog ng magaganap. Isa yon sa mga kilalang resort pero habang naglalakad siya patungo sa loob, nakakabingi ang katahimikang sumasalubong sa kanya. Sa gitna ng resort may isang malaking cottage na tanaw niya mula entrance pa lamang. Mula sa malayo tanaw na niya isang malaking figura na nakatalikod. Kilala niya kung sino yon. Levi, baby? Sambit niyan, makalapit na ng tuluyan sa binata. Wala ako sa mundong to. Kung wala ang taang bumuhay sa akin, si Dad? Sa tanang buhay ko, minahal at respeto ko siya. Siya ang tayong taong naniwala sa akin, simulat sa Paul. He is my best friend and the best dad in the world. Pero sa kasamang palad, bigla na lamang siyang nawala. I can't imagine what kind of life I'll have kung wala na siya. May mga taong walang puso ang kumitil sa buhay niya. Ang mga taong dapat na mabulok sa kulungan at hindi nararapat patawarin pa. Malungkot na sambit ni Levi sa kanya. Nakatalikod pa rin to sa kanya at ang tayong pinagmamasa nito ay ang mga alon sa dagat at asul na kalangitan, tira naghahatid ng matinding kalungkutan. Levi? Sa pagkakataong to parang nanunuyot ang kanyang lalamunan. She can't find the right words to comfort him. Kanina maaga akong tinawagan ng direktor. They found the spot of the sniper who killed my dad. At ang mas masakit, ito ang natagpuan nila sa mismong lugar na yon. Tinaas itong isang kamay. Pinakita sa kanya ang jade bracelet na binigay ni Levi sa kanya. Noong nakaraang araw lang, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na ang pumatay sa pinakamamahal kong ama ay ang pinakamamahal kong babae na pinakasalan ko. I'm so sorry, Levi. Sorry. She can't find the right words dahil talagang guilty siya. Sorry? Sinaktan mo ko, Kat. Bubuhayin ba si Daddy ng sorry mo? Mahal mo ba talaga ako? Or you just pretended that you love me para makalapit ka sa amin? Tuloy na tong umiyak sa harapan niya. She also wanted to cry pero pinipilit niyang maging matapang, lalo na nga't ramdam niya na may mga taong nakapaligid sa kanila ngayon. Alam niyang napapalibutan siya ng mga pulis ngayon and everything is a trap. Pero pinili niya pa rin puntahan si Levi. Gusto niyang makita ito sa muling pagkakataon. Masilayan niyang mukha nito. Di man naging maganda ang nangyari sa kanila pero masaya siya dahil malayo na to sa panganib dahil bayad na sa gobyerno ang ama nito. Mahal kita, Levi. Tanging sambit niya bago tumalon mula sa kiosk pababa sa buhangin. Narinig niya ang boses ng mga kalalakihan na tatarantang tumakbo upang hulihin siya, ngunit hindi nakahabol ang mga to. Saglit siyang lumingon at nakitang nakatayo pa rin ang binata sa kiosk. Sinusundan siya ng tingin. Bang! Isang putok ang pinakawala ng isang pulis at nadaplisan siya sa kanang braso. Hey! Don't shoot! Sigaw na isang taong napakapamilyar ang boses sa pandinig niya. Obviously, si Franz yun. Ouch! Shit! Sambit niya hawak-hawak ang sugat na natamo niya. Rumaragas sa masaganang dugo mula sa braso niya, ngunit mas napabilis pa rin ang kanyang takbo, hanggang sa natunton niya ang masukal na gubat na nasa dulo ng resort. Binuksan niya ang kanyang smartwatch at tiningnan ang kulay azul na umiilaw mula sa mapa. Hinanap niya ang asul na bagay na umiilaw at nakahinga na maayos. Nang mahanap niya roon, naroon si Tiger, nakasakay sa isang speedboat. Kanina habang papunta siya sa resort, nagpadala siya ng mensahe ditong sunduin siya at di nga siya binigo ng kaibigan. Wow! Nadaplisan tayo ah! Nakangising sambit nito. Don't laugh at me, idiot! Anya rito. So, how's your date with your baby boy? Shut up, tigre. Alam mo naman, nahihirapan ako ngayon, magbibiro ka pa. Saway niya rito. Sige, love life pa. Tingnan mo ang nangyayari sa'yo ngayon. It's okay, Tay. Bahala na. Basta't buntis ako at may kasama ko sa aking pagtanda, okay na ako roon. Mabilis niyang sambit. So, what's your plan, huh? Habang buhay ka na bang maging wanted sa Pilipinas?
I will put myself in jail, Tiger. Are you sure? Kung hindi ka magpapahuli, hindi ka naman mahuhuli. Yeah, buo na ang desisyon ko. Sambit niya habang makahulugang tinitigan ang kaibigan. Levi Nathaniel. Boss, nakatakas siya. Sambit ng isang NBI na kasama sa operasyon. Bumuntong hininga siya na malalim. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit gumaan ang kanyang pakiramdam sa narinig. Kahit galit siya kay Cataleya, ayaw pa rin niyang mapahamak ito o may masamang mangyayari dito. It's really painful, lalo na sa kanya. Hindi niya matanggap na kayang patayin ni Cataleya ang daddy niya, naninong din ito. The only evidence is the jade bracelet at ang isang CCTV na nakuha mula sa likurang bahagi ng City Hall. He saw it, and he was the one who confirmed to the authorities that it's Cataleya. Pinauna na niya ang mga otoridad. He wants to stay in this resort for a short time. Gusto niyang maibsan kahit konti ang bigat na nararamdaman niya. Naglakad siya patungo sa dalampasigan at umupo sa ilalim ng isang puno ng niyog. Wala siyang pakailam kung madudumihan ang suot niyang pantalon. Ang nais niya ngayon mapag-isa. Alam niya na sa paligid lamang ang mga tauhan niya at binabantayan siya. Gusto niyang sumigaw sa kawalan, ilabas lahat ng galit at sakit na nararamdaman niya ngayon. Cataleya needs to pay in jail. Kahit na sabihing mahal niya pa rin to, ngunit hindi pa rin makatarungan ang ginawa nito. Galit siya sa babaeng pinagkatiwalaan niya ng lubusan. Hindi pala niya lubos na kilala ang babaeng pinakasalan. Valkyrie is a murderer. She is an assassin. Levi? Tumingin siya sa nagsalita mula sa kanyang likuran. Si General Ruiz iyon, kaya't nataranta siyang tumayo at nilapitan to. My sincerest condolences, Mr. Stanford. Anito sa kanya. Panahon na siguro para malaman mo isang bagay tungkol sa ama mo. Napakunot ang noon niya sa sinabi nito. Yes? Ano pong ibig mong sabihin, General? I am here to give you a tip, Mr. Stanford. Gusto kong warningan kayo na ang taong sinusubukan niyong hulihin, hindi karaniwang tao. She is a trained assassin, the best of her class. Para sa akin, huwag mo na siyang tugisin at baka mas lalo lamang kayo mapapahamak. Are you saying not to give justice to the death of my father, General? Of course not. Ang sa akin lang kung kapag tutugisin niyo pa ang babae yon, mas maraming mapapahamak. Well, I warned you already, Levi. Ikaw nang bahala. Sana pag-isipan mo na maigi ang ginagawa ninyo. Madilim na makauwi siya. Pagdating niya sa mansyon, marami ng taong naroon. His mom and her half-sister. They are all looking at his dad's pick at ang mamahaling jar sa tapat nito, his ashes. Nandun ang mga kaibigan niya na isa-isang lumalapit sa kanya. Wala na atang mas masakit pa sa nangyari sa kanya. Nawala na nga ang daddy niya. Nawala rin ang babaeng minamahal niya. Ouch! Ang sakit! Sigaw niya habang nililinis si Tiger ang kanyang sugat. Tiisin mo. Okay lang. Wala nang masasakit pa sa nararamdaman ko ngayon. Ikaw naman kasi padalos-dalos ka. Shit! Ba't ba alcohol? Gagi, next time kapag bumuhos ka ng alcohol sa sugat ko, mag-lips to lips tayo para hindi ko ma-feel ang sakit. Biro niya sa kaibigan. Umiling na lamang ito dahil sanay na to sa bunganga niya at sa lahat ng kalokohan ni Samara. Nasaan na nga bang Samara na yon? Pauwi na raw. Kanina lang daw ang flight niya? Sagot ni Tiger. Then good. Sabihin mo sa kanya mag-enjoy siya dahil hindi siya mapakapasyal sa bago niyang tahanan pagdating niya. Natatawa niyang sagot. Pailing-iling lamang si Tiger dahil alam na nito ang plano niya. Wala na tong magagawa kundi ang sumunod na lamang sa kanila ni Samara dahil kung hindi, guguluhin nila ang buhay nito. Isang biro lang sa asawa nito tungkol sa mga babae at chicks nito. Tiyak impyerno ang araw ni Tiger Zeller. Levi Nathaniel. Tiningnan niya ang oras sa relo niya. 5 minuto lang late si Cataleya. 1 linggo na rin ang lumilipas. Nagpakalat na rin sina Franz ng mga pulis upang sa paghahanap sa babae, ngunit bigo ang mga ito. Katulad nga na sabi ni General Ruiz, tuso talaga ang babae at napakahirap pulihin. It is a secret manhunt operation. Nanatiling news blackout ang pagtutugis kay Cataleya. Tanging siya at ang mga otoridad lamang ang may alam. Kinausap niya mga nasa itaas na itagong tungkol sa suspect sa pagpatay sa kanyang ama. Kahit ang mga media walang ideya sa nangyayari. Galit siya at kinamumuhian ng babae pero ayaw niyang ilantad sa publiko ang katauhan nito. Hindi niya magagawa yon. Hindi nga siya makapaniwala na ito mismo ang tatawag sa kanya at sinabing gusto siya nitong kausapin sa loob ng mansyon nila mismo. Lihim niyang kinausap sina Franz na magtago na muna at lumantad lamang kapag sumenya siya. Di naman nagtagal nakita niya sa labas ang babae.
Alam niyang stress ito but she gained a little weight. Nagkalaman ang babae at medyo tumangkad ito at pumuti yata ito. Kumakain pa ito ng chewing gum nang dumating. Matalim niya itong tiningnan ngunit kampante lamang tong nakatingi sa kanya. Alam mo namang may audience tayo, baby. Hoy mga barako, wag na kayo magtago. Hindi to hide and seek. So, why did you decide to show up? Seryoso niyang tanong sa babae. Wala lang. Namiss lang kita, baby. Ikaw, namiss mo rin ba ako? How could you say that to me, Kat? Kung makapagsalita ka, parang walang nangyari ah. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin? Kay Dad? You are a murderer. Mas naging matalim ang titig niya sa babae. Sa tingin pa lang mukhang mamamatay tao na ako ah. Sambit ni Kath. Oo nga. Ang kapal naman ng pagbumukha mo, Kataleya. Ang dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Tumaas ang isa niyang kilay na makitang pababa si Trixie sa hagdanan. Isang linggo pa lang ah. Hanip? Pumalakpak siya na makitang babae. Umupo sa tabi ni Levi. Ang isang kamay nito hinawakan ng isang palad ng binata. Ang ganda naman ng relo mo, Mr. Stanford. Aniya na makitang suot ang relo ng binata. Enough of this drama, Kath. What do you want? Galit na tanong ni Levi. Tumayo siya at nilahad ang dalawang braso sa tapat ng binata. Come on, baby. Pusasan mo na ako. I surrender. Nakakaawa naman ang mga pulis patola na yan. Tatandaan at di pa rin ako mahuhuli ng mga yan, kaya I surrender. Nakita niyang unti-unti. Lumabas sa mga pulis sa pinagtataguan ng mga to. Oh, hi, Pogi. Ikaw ba magbabantay sa akin? Ilibre mo ako ng merienda, ha? Aniya kay Franz na siyang nagposas sa kanya. Kataleya! Sigaw ni Levi ngunit di niya to pinansin dahil ang buong atensyon niya ay sa mukha ng gwapong pulis na pumuposas sa kanya. Shut up, Kath! Sigaw ni Franz dahil sa pang-aalas kanya. Malakas lamang siyang napahalakak. Gusto ko si aircon ako, ha? Yung mabangong kwarto at 3 times a day ang merienda. Mabilis ako magutom at pag may sweldo ka, Pogi, manlilibre ka, ha? Kinindatan pa niya si Franz habang iniahatid na siya nito papunta sa mobile car ng polis. Sa lahat ng mga nahuling kriminal, ikaw ang pinakamadaldal. Seryosong sambit ng binata. Mas malakas pa siyang natawa. At masaya ka pa talaga. Hindi amusement park ang pupuntahan natin, kundi kulungan. Malakas na hiyaw nito. Ay, sa kulungan ba? Kala ko sa kwarto mo. Anitong tinuhod pa ang hinaharap niya at tumama sa alaga niyang natutulog na mahimbing. Shit! Napasigaw si Franz. Dwarf? Anong sabi mo? Tila tumaas ang dugo ni Franz sa narinig. Hey, Franz, please don't mind her. Saway sa kanila ni Levi. Tila natauhan naman si Franz sa narinig at di na pinansin pa ang pangiting-iting si Kataleya. Hey, honey! Malambing na sambit ni Trixie. Lumapit to sa kanya at minamasahe ang kanyang likuran. Kahapon lang to dumating at dumiretso na sa mansyon nila. Nasa labas sila ngayon ng mansyon sa garden ng mama niya at umiinom siya ng kape. Dahan-dahan bumaba ang dalawang kamay nito sa dibdib niya. Bigla niyang hinawakan at pinigilan ng babae nang malapit ng kamay nito sa kanyang alaga. Honey, pagbigyan mo naman ako. I miss you so much. Bulong nito sa kanyang tenga. Ramdam niya ang mainit nitong hininga na tumatama sa kanyang balat, ngunit hindi niya kaya. Wala siya sa mood sa sex ngayon. Sa dami ng problema niya ngayon, hindi nagiinit ang kanyang katawan. Is it because of stress? Or wala lamang talaga siyang pagnanasa at pananabik na nararamdaman para kay Trixie? Ngunit napakakulit ng babae. Marahas siya nitong hinalikan sa labi, pababa sa leeg niya. Pumunta pa to sa harapan niya at lumuhod. She unbuckled his belt and opened his zipper. Na makitang matamlay ang alaga niya, binaba nitong mukha sa alaga niya. Dininaan niya at sinubo. Dahan-dahan namang tumitigas at sumasaludo ang alaga niya sa mainit na bibig ni Trixie. Aray ko! Ow! Sigaw nito, hawak-hawak ang ulo. Namimilipit sa sakit ang babae. Trixie, okay ka lang? Nag-aalala niyang tanong. May tumama sa ulo ko. Napakabigat. Ouch! Ngayon, naiiyak ng babae dahil sa sakit. Tumayo siya at tinanap ang posibleng tatama sa ulo nito. Wala siya nakita kundi isang bunga ng hilaw na mangga, pero napakabigat nito. Aray, Levi, ang sakit! Reklamo ng babae. Nakita niya dumudugo ang ulo nito. Come on, I'll take you to the hospital. Anong klaseng mangga ba yan? Hindi niya pa ba hina-harvest ang mangga ninyo? Umiiyak nitong sambit. Oo, sorry, let's go.
Inihatid niya ang dalaga sa kanyang kotse at biglang tumigil na may biglang pumasok sa isip niya. Paano nangyari yun? Wala naman silang puno ng mangga sa loob ng mansyon. Nang dumating sa ospital na confined si Trixie at pinayuhan ng doktor na obserbahan na muna ang dalaga dahil panay ang reklamo nitong nahihilo daw sa tama ng bunga ng mangga. Samantala, nakapila na si Katalaya at ang iba pang mga kasamahan niya. Oras na ng hapunan, may pang-sosyal naman pala sa loob ng kulungan dahil mag-isa siya sa loob ng kwarto at naka-aircon pa. Hey, Celine, laya ka na pala bukas? Tanong niya sa babaeng naging instant niyang kaibigan. Isa tong vlogger sa isang social media. Nakulong lang daw to dahil sa cyber libel. Yeah, Kath. Paglaya mo, magdala ka lagi ng pagkain sa akin ha? Anya rito. Natawa naman to sa sinabi niya. Oo naman, ikaw pa. Sumandok sila na isang scoop ng rice, pansit at chop suey. Psst! Ito, 2 brownies. Itago mo sa loob ng bra mo. Utos niya nito pagkatapos siyang kumuha ng extra dessert. Malakas namang natawa si Celine sa ginawa niya. Kumuha rin siya ng 3 brownies at nalagay sa loob ng panty niya. Kat, luka-luka ka talaga? Humahagikik na sambit ng babae na makita ang ginawa niya. Hoy, aba, hinuli na tayo kaya dapat lang bumawi tayo sa pagkain. Dapat ma-short palagi ang pagkain nila. Natatawa pa niyang sambit bago sila pumunta sa bakanting mesa at upuan.